Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ating Pangulo ay kasalukuyang binibigyan ng project briefing ni NHA General Manager Joven A. Tay, kasama sina DSUD Secretary Jose Rizalino Acozar, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Leyte Governor Jericho Petilla, at Borawen Mayor Juanito Rinomeron. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. At lumalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang babago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Maaari na po tayong umupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa Borawen Community College, Borawen, Leyte upang tunghayan ang ceremonial turnover ng 8 Yolanda Permanent Housing Projects sa mga piling pamilya na nasalanta ng Bagyong Yolanda sa mga probinsya ng Leyte, Samar at Biliran. Upang formal na simulan ang ating programa, tinatawagan po natin ang alkalde ng bayan ng Borawen, Leyte, Mayor Juanito Rinomeron, para sa kanyang pambungad na pananalita.
sa patuloy ng pag-ikot ng kapangyarihan ng gobyerno, mainam ang gobyerno na binibigyan ng pansin ang mga tao na ang nasa dulo, ang nasa likuran, at lalo na ang mga nasa may kapahamakan. Ang bahay ay buhay ng pamilyang Pilipino. Minsan, nananatiling pangarap at madalas sa minsan, nabibigyan ng katuparan sa tulong ng pamahalaan. Ang iginagalang nating Pangulo na anak rin ng Leyte, na patuloy na nagtataguyod na maisakatuparan ang mga pangarap nating mga Pilipino. Ang minamahal nating His Excellency President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Mga opisyales ng iba't ibang ahensya na kaisa ng National Housing Authority sa proyektong ito, at mga opisyales ng iba't ibang lokal government units galing sa bayan ng Burauen at mga karatig bayan at probinsya. Mga bisita, minamahal na benepisyaryo ng mga proyektong ito, mga igkasiko Burawanon, maupay nga adlaw haaton nga tanan, magandang umaga po sa ating lahat. Malugod po kayong tinatanggap sa bayang ng Burauen, ang bayan na nasa puso ng isla ng Leyte at tinaguriang naturally cool municipality. Bayan ng tribo Buraburon, once an Aliwan Fiesta Grand Champion, at bayan ng malikhaing Justice Norberto Romualdez Jr. na dito siya ipinanganak at tinaguriang ding bayan ng naturally spring capital of Leyte. Ako po ay nagpupugay sa ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos, sa kanyang patuloy at walang sawang pagpapatnubay sa ating bayan tungo sa isang maunlad at maginhawang bagong Pilipinas. Ang bahay ay buhay ng bawat Pilipino. Ito ang isa sa mga pangarap ng bawat mamamayan, at minsan ito ay nananatiling pangarap lamang dahil sa kahirapan. Bilang bayan sa Eastern Visayas, ang amin pong rehiyon ay isa sa mga madalas bisitahin ng mga bagyo na mas lalong nagpapahirap sa mga tao. Isa ring dahilan kung bakit ang pagkakaroon ng sariling bahay ay nananatiling pangarap habang buhay. Ang adikaing ito ng bawat mamamayang Pilipino ay pinagtitibay ng ating Pangulo sa patuloy na pag-implementa ng mga proyektong ito na siyang katuparan sa pangarap ng mga mamamayan tungo sa mas ligtas na bahay at disenteng buhay. Mahal na Pangulo, ako po ay nagpapasalamat at lubos na nagbibigay pugay sa inyong gobyernong tapat
at mahusay para sa ikabubuti ng bawat pamilyang Pilipino. Gayunpaman, ako rin po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito, sa pagkakataong binigay sa aming bayan para maging punong abala ng napakahalagang aktibidad na ito, kasama ang ating minamahal na Pangulo ng Pilipinas. Ganon din ang ating House Speaker, Ferdinand Martin Romualdez, sa patuloy na pagbigay at pagtulong sa aming bayan. Kasama din po ang Tingog Party List. Buo ang aking loob na patuloy na maaabot ng aming bayan ang aming adikain tungo sa kaunlaran sa ilalim ng bagong Pilipinas. And I am certain that all mayors here right now would also agree to that. We are all grateful for the good governance, compassionate leadership, and unwavering support our national government has been extending to us, the local government, so we would achieve our goals and aspiration as a whole. Ang local government unit ng Burauen ay sumunod sa mahigpit na wasto at maayos na pamamahagi ng pabahay na ito, kung saan umabot ng 8 araw na ginanap na meeting ang Beneficiary Selection, Arbitration and Awards Committee mula Abril hanggang Nobyembre noong taong 2023, at ang 13 araw na local interagency committee meeting kasama ng National Housing Authority, Department of Human Settlement and Urban Poor, Commission on Human Rights, Philippine Commission on Urban Poor, at local government unit officials na at kasama rin ang aming civil society organization simula noong Oktubre 2023 hanggang November 5, 2024. Buong buo ang aming naging suporta para sa Cool Spring Residences, at sinusiguro namin na may tubig. Tama ba? May tubig at kuryente ang aming mga benepisyaryo. That's why sa aking mga kasamahang local chief executive, it's a challenge to us to provide ng sariling water system sa mga benepisyaryo. Hindi po madaling magkabahay at lalong mahirap ang buhay kapag walang bahay. Ang araw na ito ay katuparan ng mga pangarap ng pamilyang Burawanon at pamilyang Pilipino. Let us savor this moment with our highest official of the country, our beloved President, and at the same time enjoy the happiness brought by this worthwhile and impactful project of our national government through the National Housing Authority that we, the LGU officials, will be receiving on behalf of our dear communities. Thank you very much and welcome to this memorable undertaking, a naturally cool day to everyone. Maraming salamat po, Mayor Renomeron. Ngayon naman, inaanyayahan po natin ang Secretary ng Department of Human Settlements and Urban Development, Jose Rizalino Acuzar, para sa kanyang mensahe.
Sa makapalang araw po sa ating lahat, lalo sa ating mahal na Pangulo, President R. Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez, and NHA General Manager Joe Bentay, at sa lahat po ng mga mayors dito na nandito ngayon. At siyempre, yung 3,517 beneficiaries natin sa MOA signing and deed of donation and acceptance na ito. Congratulations po sa inyong lahat. Naniniwala po kami na ang okasyon na ito ay magsisilbing panibagong pag-asa at inspirasyon ninyo para sa lalong magpursigi sa buhay. Ang araw din pong ito ay matibay na patunay na hangarin ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tulungan ibangon ang ating mga kababayan sa sinalanta ng Super Typhoon Yolanda sa pamamagitan ng ligtas at disenteng bahay sa matatag na maunlad na komunidad. Utos ng ating mahal na Pangulo, tapusin po lahat ng NHA ang mga Yolanda housing projects dito sa Region 8. At sigurado po, lahat po ngayong taon ay tatapusin na po ang problema ng Yolanda housing. Bukod sa katunayan nito lamang, bukod dito sa Yolanda housing, kami po sa Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD, doble kayod ngayon sa nationwide implementasyon ng pambansang pabahay para sa Philippine 4PH program. Ito ang flagship housing program ng ating Pangulo. Naglalayong resolbahin ang problema ng pabahay sa ating bansa. Sa katunayan nito, bago magpasko, nakapag-ceremonial turnover na tayo sa 4PH units sa Palayan City, Township Project sa Nueva Ecija, para sa mga overseas workers na Pilipino. Na pinangungunahan mismo ng ating Pangulo sa kasalukay ng project ng mga ito, nagsisilbing proof of concept ng 4PH sa tiwala ng pribadong sektor ng gobyerno. Sa pamumuno ng ating mahal ng Pangulo, tayo po ay magsama-sama at magtulong-tulong patungo sa mas maunlad at matatag na bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Acuzar. Tawagin naman po natin si NHA General Manager Joven A. Tay para sa kanyang mensahe at overview ng Yolanda Permanent Housing Projects. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ceremonial turnover na ito ay para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa mga probinsya ng Leyte, Samar at Biliran. Sumatotal, 175,000 na mga pabahay na ang ating nagawa at 133,000 ay naibahagi na sa mga kwalipikadong benepisyaryo ayon sa listahan ng Local Interagency Committee. Ngayong araw po, 3,500 na mga pabahay ang opisyal na iti-turnover natin at 1,900 na mga unit na ito ay naipamahagi na sa mga benepisyaryo. Upang sa katuparan ang layuning ito, atin na pong isinagawa ang pagpirma ng Memorandum of Agreement at Deed of Donation sa pagitan ng NHA at ang mga bayang kasama natin ngayong araw na ito. Ang seremonyang ito ay hudyat nating na pong opisyal na nailipat ang pangangasiwa ng mga proyektong pabahay patungo sa mga lokal na pamahalaan. Nagpapasalamat po ako sa mga bayan ng Baroen, Tabon-Tabon, Tanawan, Kulita, Marabot, Pastrana, Dagami at Kulaba sa inyong patuloy na tiwala at koordinasyon para makabuo tayo ng masaganang komunidad. Umaasa po ako na sa pag-turnover ng mga housing unit sa lokal na pamahalaan ay mas matutukan at masasaksihan po ninyo ang pag-unlad ng inyong mga komunidad. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po, GM Tay. Hinaanyayahan po natin ang lahat na panoorin ang audio-visual presentation ng mga nakumpletong Yolanda Permanent Housing Projects dito sa Eastern Visayas. Ng pamahalaan ng libre sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa. Ang 8 proyektong pabahay na ito ay mayroong 3,517 housing units na handa nang mai-turnover sa kaukulang munisipalidad. Ako Adelaida Armateo nga usa nga beneficiaryhan NHA nga nakaupoy ako Barangay Sagmi, Tanawan, Leyte. Anakon kabutang nga Barangay Bonifacio na hadlok ako. Kay permi kami nababahaan kay bagyong Yolanda nawasaw tanakong balay. Gimbabahaan kami kung mag-uran, pag Yolanda, hangin, uran, an amon ginabat.
Ngayon na nabigyan kami ng pabahay, malaking pasalamat din sa akin at sa mga anak ko dahil na nalayo kami sa mga dilubyo na kinatatakutan namin. Yan ang agintagang kamihan pabahayan NHA dapat at magpapasalamat. Hindi rin ako mahadlo kung may bagyo, may baha, kay mga safety na kami nga ni. Upodan ako mga apo. Maganda na yung tinitirhan namin. Safe na talaga kami dito. Ako nagpasalamat sa taga-NHL. General Manager Jovin Itay, ang atong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Ang President Bongbong Marcos, damo nga salamat. Mga salamat. Mga salamat! Nagpasalamat ako nga napuligan kami, nga di na kami mabahaan. May na kami pabahay. Thank you na. Ang mga proyektong pabahay sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Program ng National Housing Authority ay naglalayong matugunan ang pangangailangan ng permanenteng bahay para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Dahil sa epekto ng nasabing kalamidad, nagkaroon ng kabuuang target ang Region 8 ng 58,619 housing units na binubuo ng 118 housing projects sa iba't ibang parte ng rehiyon. Sa kasalukuyan, nasa 91.98% o 53,917 units na ang naipatayo at natapos ng NHA Region 8. Nasa 84.30% o 45,452 housing units naman ang naipamahagi na sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa sa buong rehiyon. Sa kabuuan, mula sa 180 na proyektong pabahay ng NHA, 69 housing projects na ang nai-turnover sa mga lokal na pamahalaan sa buong rehiyon. 8 proyektong pabahay pa ang naitalang tapos na at handa nang mai-turnover sa lokal na pamahalaan upang maisagawa ang mga naayong gawain alinsunod sa lalagdaang Deed of Donation and Acceptance o DODA. Kasama sa nasabing 8 proyektong pabahay ay ang Cool Spring Residences sa Barangay Arado, Borawi, Leyte, Riverside Community Residences, Tabon-Tabon Housing Projects sa Barangay Naring at Mercadohay, Tabon-Tabon, Leyte, Mount Eagleville Subdivision sa Barangay Sakme, Tanawan, Leyte, Coconut Grove Village sa Barangay Dita, Hulita, Leyte, Marabotville Sites 1 and 2 sa Barangay Tag-Alag, Marabot, Samar, Pastranaville sa Barangay Armit, Pastrana, Leyte, Dagami Townville sa Barangay Sawaho, Dagami, Leyte, at Kulaba Housing Projects sa Barangay Binungtuan, Kulaba, Bilihan. Mula sa 3,517 housing units na iti-turnover, nasa 1,963 na bahay na ang iniukupahan na ng mga kwalipikadong pamilyang natutoy ng Local Interagency Committee. Ang mga naipatayong bahay ay ibinibigay ng pamahalaan ng libre sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa. Ang 8 proyektong pabahay na ito ay mayroong 3,517 housing units na handa nang may turnover sa kaukulang munisipalidad. Sa dakong ito, inaanyayahan natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang ceremonial turnover ng symbolic keys sa 8 alkalde kasama ang mga piling representante ng housing unit beneficiaries. Inaanyayahan din po natin sina Secretary Jose Rizalino Acozar at NHA Regional Manager, General Manager Joe Bentay upang samahan ang ating Pangulo. Inaanyayahan po natin si Vice Governor Brigedo Caneja III upang samahan ang ating Pangulo. Para sa bayan ng Culaba, Biliran, ating tawagin sina Narcesa Libero, Arya Velia Abanilla, MR Joseph El Mundo at Culaba Mayor Humphrey Olimba. Maraming salamat po.
Inaanyayahan po natin si Board Member Tan Arcales ng Samar upang samahan ang ating Pangulo. Para sa bayan ng Marabot, ating tawagin sina Joel Pindos, Chufelo Liedo Sr., Lilith Viñas at Marabot Mayor Percival Ortilio Jr. Maraming salamat po. Inaanyayahan po natin si Governor Carlos Jericho Petilla ng probinsya ng Leyte upang samahan ang ating Pangulo. Para sa bayan ng Tabon-Tabon, tawagin po natin sina Rebecca Guibara, Divina Galiamos, Gina Tonedo at Tabon-Tabon Mayor Efren Redonia. Maraming salamat po. Para naman sa bayan ng Tanawan, tawagin po natin sina Marilyn Orogo, Jose Joey Rambacod, Vilma Silvano at Tanawan Mayor Maria Gina Merelu. Maraming salamat po. Sa bayan naman ng Hulita, tawagin po natin sina Delia Tinebro, Lydia Vidal, Alinda Ligata at Hulita Mayor Percival Canya. Maraming salamat po. Para sa bayan ng Dagami, tawagin po natin sina Nora Adonis, Jo Marie Telimban, Yolanda Nomio at Dagami Mayor Angelita de Lusa. Maraming salamat po. Para naman sa bayan ng Pastrana, tawagin po natin sina Romeo Puerte, Jojo Imbodo, Gonzalo Cabugos at Pastrana Mayor Marites Marcos. Maraming salamat po. At sa bayan ng Borawen, tawagin po natin sina Angeles Alba, Elvira Pidere, Ruth Serafin at Borawen Mayor Juanito Renomeron. Muli, maraming salamat po, mahal na Pangulo, Secretary Jose Rizalino Acozar, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Leyte Governor Jericho Petilla at Borawen Mayor Juanito Renomero. Upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, tinatawagan natin si House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Salamat, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Please sit. Tayo. Ang ating kalihim ng Human Settlements and Urban Development, si Secretary
Secretary Jerry Acusar, at yung mga ibang member ng kabinete na nandito ngayong umaga, ang Tingog Party List Representative Judas Sidre, the Province of Leyte Governor Carlos Jericho Petilla, Municipality of Burauen Mayor Juanito Renomeron, other local government officials, mga benepisyaryo ng ating housing project sa mga probinsya ng Samar, Biliran at Leyte, mga kapwa kong manggagawa sa pamahalaan, mga minamahal kong kababayan, maupay nga aga hayong nga natanan. Lumampas na ang isang dekada na nakalipas mula nung masaksihan ng buong mundo ang tibay at pagkakaisang ipinamalas ng sambayanang Pilipino. Itinuturing na isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa buong mundo. Ang Yolanda ay nag-iwan ng pinsala sa infrastruktura at kabuhayan at kumitil ng libu-libong buhay. Sa kabila ng mga pagsusubok natin ng kalikasan, ipinakita natin ang angkin ng lakas na loob, pananampalataya at dedikasyon na malagpasan ang bawat hamon. Kaagapay ng sambayanang Pilipino, patuloy ang pamahalaan sa pagsisikap na gawing mas handa at mas ligtas, hindi lamang dito sa Region 8 kung hindi sa buong Pilipinas. Sa pangunguna ng National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development at kasama ang inyong lokal na pamahalaan, ating binigyan ng diin na ipagkaloob ng angkop na kabahayan ang ating mga kababayan. Nagpatayo tayo ng mga bahay na matibay at kayang siguruhing ligtas ang inyong pamilya sa gitna ng mga hamon ng kalikasan. Yan ay dahil sa disaster resilient housing design na masusing isinagawa ng National Housing Authority. Ibig pong sabihin nito, ang ating mga pabahay ay kaya nang labanan ang malakas na hangin at lindol. Ngayon, inihahandog namin ang mahigit 3,500 bahay, bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. Mula rito, mahigit 1,900 bahay ang naipamahagi na sa ating mga benepisyaryo. Dito sa Leyte, maaari na kayong manirahan sa mga pabahay sa Cool Spring Residence, sa Riverside Community Residence, sa Mount Eagleville Subdivision, sa Coconut Grove Village, Dagami Townville at ang Pastranaville. Bukas na rin ang Marabotville Sites 1 and 2 sa Samar. Habang sa Biliran naman, ang Kulaba Housing Project ay handa nang tumanggap ng daan-daan nating mga kababayan. Para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi ninyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. Hindi na po kayo sisingilin ng NHA dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Sa katunayan, nagkaroon po tayo ng pagkakataong makausap ang isa sa ating mga benepisyaryo na naninirahan sa Riverside Community Residence. Naibahagi ni Ginang Divina Galamos na tuwing darating ang bagyo, nag-aalala sila dahil ang tinitirhan nila noon ay malapit sa ilog. Ngayon, mas ligtas at kampante na sila sa bago nilang bahay. Sabi naman po ni Ginang Angeles Alba, isang benepisyaryo na naninirahan sa Cool Spring Residences. Kung noon, ayan na, ito sinasabi niya, noon ay nangangamba daw sa kanilang pamilya sa biglaang pagguho ng lupa, dala po ng malakas na pag-ulan. Ngayon, panatag na ang kanilang loob sa bago at maayos na matibay na tirahan. Ang hiling po namin sa mga benepisyaryo ay mapalagaan naman ninyo ang mga pabahay na ito. Sa DHSUD, DSUD at sa NHA, inaasahan ko na palalawigin pa ninyo ang pagtuklas at paggamit ng mga disenyo ng pabahay na mas matibay pa, mas angkop sa pagbabago ng klima at hamon ng panahon. Kaugnay dito,
tuloy-tuloy ang ating pagsulong ng mga hakbang upang mabawasan ang pinsalang bunsod ng mga kalamidad. Mayroon pong flood mitigation project dito sa Leyte. Ito po yung Leyte Tide Embankment Project na layong mabigyan ng proteksyon laban sa malalakas na alon ang mga komunidad na malapit sa dagat. Nagpas sa kalahati na ang nagawa sa proyektong ito. Hangad ko sana na sa lalong madaling panahon ay matapos na rin ito ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sa buong bansa, ating binibigyang pansin ang pagsisiguro ng lahat ng flood control projects ay tiyakin natin na maayos ang disenyo upang makayanan nito ang dumadalas ng mga pag-ulan at ng pagbaha. Kahapon lamang, kausap namin ang kalihim ng DPWH upang busisiin ang kanilang mga pondo at proyekto. Tiyakin nila na lahat na ito, lalong-lalo na ang mga proyekto na makakatulong sa pagharap ng mga kalamidad ay maisasagawa ng maayos na ayon na plano at takdang oras. Noong nakaraang taon, napabilang ang ating bansa sa Loss and Damage Fund Board. International po ito. Itong Loss and Damage Fund po. Dahil ang sinasabi ng mga developing country ay sinasabi natin sa mga developed country, kaya nagkaroon ng climate change, kaya kami naghihirap, kaya tinatamaan kami ng bagyo na napakalakas, ay dahil sa kanyang industriya na ginawa ninyo sa 200 taon. Kaya ang Loss and Damage Fund ay pumayag naman ang mga mayayaman na bansa at sinabi nila, tinanggap naman nila na dapat nilang bigyan ng tulong ang mga tinatamaan ng kalamidad dahil sa kanilang industriya. At tayo po ay kasama na ngayon dyan. Hindi lamang tayo kasama dyan sa Loss and Damage Fund Board. Ang Loss and Damage Fund Board ay dinala natin at dito na sila sa Pilipinas upang marinig nila ang boses ng mga Pilipino. Ito po ay isang mahalagang pagkakataon upang marinig ang ating tinig at matugunan ang ating pinansyal na pangangailangan para sa makabuluhang proyekto at programa. Kasabay ang ating pagkikiisa, pinaigting ng Disaster Risk Reduction and Management o DRRM workers na malawakang paghahanda mula sa pagpapalaganap ng impormasyon, pagtugon sa mga hinain ng ating mga pamayanan hanggang sa pagtitiyak na mas maayos na koordinasyon sa ating mga iba't ibang ahensya. Bilang pangunahing hakbang, nagtatayo tayo ng mga infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng ating mga operasyon. Isa rito ang pagtatatag ng Evacuation Center at Disaster Response Command Center na tatayong sentro ng ating paghahatid tulong. Sa bagong Pilipinas, hangad namin na makita kayong matagumpay, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para rin sa kinabukasan ng mga susunod na ating henerasyon. Sama-sama natin pahalagahan ang mga tahanang ito na siyang magsisilbing pundasyon ng mas matatag na pamayanan at mas maaliwalas na kinabukasan. Sa patuloy nating pagtutulungan at pakikipagkapwa, naniniwala ako makakamit natin ang isang matatag, progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Damong salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga benepisyaryo. Hinihiling po natin sa ating mga benepisyaryo at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo. Ready? Mr. Ready, Mr. President? 1, 2, 3.
Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dito po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa inyong pagbisita at pagtulong sa ating mga kababayan. Muli, maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa inyong pagbisita at pagtulong sa ating mga kababayan. Inaanyayahan po namin ang lahat na manatili sa